Magandang buhay sa ating lahat. Kumusta po kayo? Ito po ngayon ang inyong lola, si Lola Madam Villanueva. At kung di ko pa kayo subscriber, you can subscribe me sa Lola ng Madam Villanueva sa YouTube. At dito naman sa TikTok, ako po ay si Gloria Agustin Villanueva. Yan. Hindi ko pa kayo hindi ko pa kayo subscriber o follower, yan na, subscribe and follow. Ano po? Ay, may tanong po ako sa inyo. Ayan, ano po ba yung intindi nyo sa batong panulukan? Yan, kasi sinabi ng Lord na siya po yung batong panulukan. Ayan, isa-share ko po sa inyo yung sinabi ng Lord kamakailan. Sabi niya, anak, sabi niya gano'n, matagal ko ng assignment yan sa'yo. May assignment pala sa akin yung God, alam niyo kung ano yun. Maraming beses ko nang sinasabi sa'yo, ikaw ay aking inilalagay na tagapamagitan sa inyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sabi niya gano'n, nais kong iyong bantayan lagi sa pananalangin ang inyong Pangulo. Yun, babantayan ko. Hindi naman ako PSG. Pero sa pananalangin para sa Pangulo. Yun yung gusto ng Lord na talagang ipanalangin ang ating President. Kaya kung mapapansin po ninyo sa aking mga video, laging, ipanalangin mo si PBBM. Sabi ganon. Si Ferdinand Marcos Jr. sabi niya. So ngayon, ito yung sinasabi niya kamakailan. Kasi notebook ko to nung karaan pa, sabi niya, lagi mong bantayan sa pananalangin ang inyong Pangulo. Yan, sabi niya, ito na, bakit? Sabi niya, maraming patuloy na naghahangad, no? Maraming patuloy na naghahangad na, sabi yun, sa kanyang pwesto. Ayun, may marami daw naghahangad sa kanyang pwesto. Ano may ano ba pwesto niya kundi pagiging pangulo ng Pilipinas, di po ba? Sabi niya gano'n. Pero sabi ng Lord, ngunit, may ngunit ayun, kahit na marami naghahangad sa pwesto niya, siyempre pinakamataas yung pwesto niya, makapangyarihan niya, no? Ayun. Pero ano sabi niya? Ngunit, asahan ninyo, mga kababayan, asahan ninyong hindi sila magtatagumpay. So, yung mga naghahangad ng pwesto ng ating President, hindi magtatagumpay. Bakit kaya sila hindi magtatagumpay, no? Kanina nga lang pag bukas ko nitong TikTok, tagal yata akong din nakapagbukas. Sabi, meron na naman nagrarally. Ano yung rally nila? Sinisigaw nila, Marcos, alis dyan! Marcos, alis dyan! Yun naman, pinaalis sa pagiging Pangulo ang ating President na ibinoto ng majority of the Filipinos. Di po ba? Pinapaalis nila. Pero, sige, sabihin natin, sila nagpapaalis. Pero ito yung sinasabi ng Panginoon. Sabi niya, maraming patuloy naghahangad sa kanyang pwesto, ngunit asahan ninyong hindi sila magtatagumpay. Sabi nga naman, sapagkat ako ang patuloy na ahadlang sa kanila, sa kanilang maitim na binabalak. So, merong kalaban to nagbabalak na paalisin sa pwesto ang ating President. Okay, so sino yan? Sabi niya ganun. Ito, sabi niya, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang patuloy na gagawa upang ang inyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay manatiling nakatindig. Sabi niya ganun. Hindi siya basta-basta mapapabagsak. Bakit? Sabi tanong natin, dahil ako ang kanyang matibay na batong panulukan. Yun. Ayun. Ano ba yung matibay na batong panulukan? Yan. Ano yan sa English? Yan, para sa mga engineer. Ano ba ang kahalagahan nito? Sa English, yung batong panulukan ay cornerstone. Yan. Sa paggawa ng building,
ano ba ang significance nitong batong panulukan? Tiningnan ko yan kay Google eh. Eto, sabi niya, ang batong panulukan ay isang mahalagang bato, sabi nga na unang inilalagay sa sulok ng isang itinatayong gusali. Yung pala unang-unang nilalagay, ano? Tapos sabi niya ganon, ito po ay simbolo ng simula at pundasyon. Yun, simbolo ng pundasyon at mahalaga sa integridad ng istruktura. So mahalaga yung cornerstone. Yun siguro ang tawag dito. Ang katino kinagat ng insekto. Sakit. Ayun, anyway, balik tayo dito. So, mahalaga daw po yun kasi yan i-ensure siguro na matibay yung structure na itatayo. Yan. So, kapag ang Diyos ang cornerstone ng pagiging presidente ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay yung God, siya mismo, imagine, siya nagsabi na siya yung batong panulukan or cornerstone ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Can you imagine? Ang God yung cornerstone na kanyang pagiging Pangulo, sabi niya gano'n. Kaya, ako ang kanyang matibay na batong panulukan at hindi makakayang ibagsak ang taong ako ang naglagay upang maging Pangulo ng inyong bansa. Ayan. So, imagine, ang Diyos ang naglagay kay President Ferdinand Marcos Jr. para Pangulo natin ng bansang Pilipinas. So, ibig sabihin yan, kung mayroong nagnanais na siya ay patalsikin, paalisin, ibagsak, hindi magtatagumpay. Kaya mabuti pa po, lahat tayo magkaisa. Magkaisa tayo na ang Pangulo natin, yamang siya inilagay ng God, ay siya po ay ating suportahan. Suportahan sa pamamagitan ng pananalangin. Di ba? So, yun po mga kababayan. Yun po yung magandang gawin natin. Sa halip na sabi na, Marcos, alis dyan. Okay, Marcos, resign. Baka delikado yun, para kayong sumisikad sa matulis niyan, pagka ganyan. Di ba? Yan. So, imagine mo, ang kalaban mo, yung God na naglagay sa kanya. Sa pwestong ito. Kaya ang mabuti pa, ipag-pray natin siya. Kasi kapag naipag-pray natin siya na magtagumpay siya sa ating bansa, di magtatagumpay din po tayo. Total, siya na yung nahandyan no? Yung ilalagay ng iba dyan, hindi po sigurado. Kasi wala silang kumbaga hindi yung God yung cornerstone nila. No? Kasi hanggang 2028 yung pagiging president ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. No po? So yun, patuloy natin ipanalangin yan. At iiwan ko po sa inyo yung sinasabi dito sa Psalm 75, 2 and 7. Sabi niya, at the set time that I appoint, I will judge with equity. But it is God who executes judgment, putting one down and lifting up another. So, kung siya ay merong ganon, na siya yung nagli-lift up, and ngayon, I believe that He lifted up our President Ferdinand Marcos Jr. Na kaya wag nyo nang pag-resign, wag nyo nang baka kasi kayo yung lumalaban sa God pagka ganyan. Amen? Ayan. So, ito po ngayon ang inyong Lola, si Lola Madam, nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, ay sayo ng buhay. God bless everyone. Bye!